Hello mga kawarti! Ang channel natin ay nagbibigay ng tips, guidance, and knowledge kung paano tayo maging successful sa ating mga trabaho at kung paano natin matatapos ang ating mga kontrata. Gayon din, nagbibigay tayo ng mga support na paraan para maging safety tayo sa bawat araw at sa bawat oras na ginagawa natin ng ating mga trabaho. So, stay tuned sa ating channel. Please keep like and subscribe para ma-notify kayo every time na meron tayong ina-upload na bagong video. Thank you so much! Hello mga ka-worthy FW! So ngayon, pag-uusapan natin kung ano yung tamang paraan ng pakikipag-usap sa ating mga amo. So, every time naman na nagkakaroon tayo ng mga amo is, ang dapat nating unang paglaanan ng pansin is yung mga bata, hindi ba? Kasi ang pinakamaraming trabaho dito na kung bakit nag-hire sila ng mga helpers ay para mag-alaga sa mga anak nila. Yung iba naman ay para mag-alaga sa mga matatanda, lalo na yung mga hindi na makapagtrabaho or lie in bed na sila. So, yun yung mga bagay na kailangang pagtuunan natin ng pansin. So, pero, kapag about sa communicating, dapat, ang lagi nating kinakausap, lalo na kapag may mga mahirap na trabaho tayo, is ang ating mga among babae. Dapat, kapag alam mo na kapag sa bagay na nahihirapan ka is doon sa mga bata, kailangan kausapin mo yung amo mo. Sabihin mo sa kanya na hindi mo kayang i-handle yung pag-uugali ng anak niya. Or kung sa matanda naman, kapag halimbawa sana yung alaga mong matanda, hindi mo mapakain, hindi mo mapatulog, masungit, or hindi mo siya kayang patahanin kapag meron siyang mga ugali na hindi mo matiis, dapat sinasabi mo yan sa iyong amo. Kapag may naiuutos naman sa atin ng ating mga amo, tapos hindi mo siya narinig ng maayos or hindi mo maintindihan kung ano yung instruction niya, pwede ka namang magsabi sa kanya na ulitin niya yung sinabi niya or ipaliwanag niya ng maayos, or kung hindi man kayo magkaintindihan ng pag-uusap, pwede naman niyang pwede siyang maghanap ng kasambahay niya, anak niya or asawa niya na marunong makipag-usap sa'yo sa lengguwahe na kaya mong intindihin, para naman makaiwas tayo sa mas maraming pagkakamali. Kasi kapag may sinasabi sila, may inuutos sila na hindi mo naintindihan, tapos nag-oo ka lang, tapos kapag ginawa mo ng mali, mas lalong mawawalan sila ng tiwala sa'yo. So, hindi lang pag-aalaga ng mga anak, pag-aalaga ng mga matatanda. So, hindi lang pag-aalaga ng mga bata, pag-aalaga ng mga matanda, at paglilinis sa loob ng bahay at pagluluto, yung obligasyon ng isang helper. Lagi nating tandaan guys na dito kasi, dito sa Singapore, naglilinis din tayo ng mga sasakyan ng mga amo natin, lalo na kapag wala silang mga drivers. Hindi katulad sa Middle East na meron silang kanya-kanyang mga drivers na tagalinis ng kanilang mga sasakyan, garahe, ganun. So, dito, dahil maliliit lang yung iba, maliliit lang yung mga bahay, HDB man yan, condo man yan, or bungalow man lang yan na bahay, mas ninanais nila na magkaroon ng isa or dalawang katulong sa loob ng kanilang pamamahay. So, minsan,
inuutusan tayo para maglinis ng kanilang mga sasakyan. So, doon mismo sa ating mga ahensya, bago tayo pumupunta dito sa abroad, 'di ba, is meron tayong practices na gano'n na maglilinis din tayo ng mga sasakyan. Kaya, isa rin 'yon sa ating mga obligasyon na dapat ninyong malaman. At about naman sa pagluluto, alam nyo guys na lahat tayong mga kaworthy mami, mga kaworthy OFW, at sa mga baguhan na mag-a-abroad dyan, hindi natin kailangan maging expert sa pagluluto. Kasi, kapag dumating ka dito, guys, hindi gano'n kahirap magluto dito kasi ang mga amo natin, ang bawat araw na menu nila ay nakaplano yan. Sa isang linggo na pagkain, nakaplano yan. Ibibigay nila sa inyo at pagkarating ninyo dito, agad-agad ay yun ang unang ipapractice at ituturo nila sa inyo yung pagluluto. Yun ang unang-unang bagay na matututunan nyo dito ng libre na kahit wala kayong alam. Dito ninyo matututunan lahat yan at madali lang yun guys. Kasi ang pagluluto dito, hindi ganon kahirap. About sa pagluluto dito, mahilig sila ng mga bihon, mga miswa, mga payless, mga noodles, mga soup. At syempre nandito tayo sa Middle East, nandito tayo sa Asian country, nandito ako sa Singapore. So, dito sa Singapore, ang pinakamaraming putahe ng pagkain dito ay karne ng baboy at saka karne ng manok. Yun. Isda rin. Pero lahat ng klase ng pagkain dito, Chinese food man yan, Korean food man lang yan, Malaysian food man yan, or Middle East food man lang yan, lahat yan dito mo, lahat yan makikita. Mararanasan mo lahat yan makain dito. Yun ang pinakamaganda dito. At about naman sa ating paglilinis, next time na sa susunod na video natin, ituturo ko sa inyo lahat kung ano yung mga tips and guidance, yung tamang paraan ng paglilinis sa loob ng bahay at yung paggamit ng mga iba't ibang klase ng vacuum, kasi maraming klase ng vacuum dito na ginagamit panlinis, yung vacuum panlinis ng sofa, yung vacuum panlinis ng floor, at saka yung vacuum na panglinis ng bed. Yun. So, maraming klase ng vacuum na ginagamit dito na panlinis at ipapakita ko yan lahat in the next video natin. And then, about naman sa day off natin, guys. Alam nyo, totoo na maraming mga amo ang nagbibigay ng 4 Sunday leave or 4 Sunday day off. Yung iba naman, 1 Sunday leave, 1 Sunday off, or weekdays na off. Yung iba, mas hinihiling nila na magkaroon ng every Sunday off. Pero para sa akin, sapat na yung isa or dalawang beses na mag-off. Alam nyo kung bakit? Kasi guys, napakahirap ng mag-budget ng pera pag nasa labas ka. Oo, tama yun guys. Syempre, hindi naman hindi naman tayo magasto, pero as in guys na kung marami kang pinaglalaanan ng pera mo or ng salary mo sa pamilya mo, sapat na yung isang beses na mag-off ka. Kasi syempre magagasto ka sa pagkain mo, magagasto ka sa panggala mo, magagasto ka sa
pang recharge mo sa data mo, manggagasto ka rin sa pamasahe mo. Lahat yon is galing sa pocket mo. Yung iba, bumibili rin sila ng sarili na lang mga toileters. Toileters means yung pang shampoo mo, yung panligo mo, yung mga brush mo, yung mga toothpaste, ganyan. Yung iba, pati kape, binibili. Gaya ko minsan, bumibili din ako ng mga pagkain ko. Sarili kong expenses lahat yun. So, sa mga nagtitipid dyan, kagaya ko, tama na, sapat na yung isa or dalawang beses na day off. At nagbibigay naman talaga sila ng everyday off. Depende yon sa pinag-usapan ninyo ng amo mo. And then guys, kapag nagkakaroon na tayo ng mga day off is sana panatilihin natin yung pagiging safety natin, panatilihin natin yung balance ng ugali natin sa loob at sa labas kapag tayo ay naggagala na. Umiwas tayo sa mga bagay na nakakapahamak sa atin. Huwag tayong masyadong magtitiwala sa mga tao na nakapaligid sa atin. Alam nyo na yung ibig kong sabihin. Hindi porket sinabi na Singapore is safety country, hindi pa rin natin alam kung ano yung mga kapahamakan na pwedeng idulot ng mga bagong nakikilala natin sa labas. Syempre dito, lahat is open din. May mga dito, may mga bars din dito. Syempre, ganon. Yung ibang mga kababayan natin na hindi katulong yung mga nakakapagtrabaho sa opisina, sa mga clinic, sa mga hospital, ganyan. Basta yung mga nasa labas na mga kapwa natin Pilipino na na nagtatrabaho is kahit pwede silang maggala sa labas kahit ilang oras, kahit magdamag pa sila sa labas, pwede. At pwede silang mag-inuman dyan, pwede silang pumunta kung saan-saan. Pero sa ating mga helpers, hindi dapat natin ginagawa yung mga yun. Kasi nga, syempre, minsan yung iba may mga oras, may mga limitadong oras kung ano yung oras ng labas at pasok nila sa loob ng bahay ng kanilang mga amo. So, sana is panatilihin natin yung tiwala ng amo natin sa atin na tayo, nakakalabas tayo para mag-enjoy din tayo sa labas, para mabili natin yung mga gusto natin or para makita natin yung mga kaibigan natin at para maiwasan muna yung mga stress sa trabaho sa loob ng bahay nila. About naman sa pag-manage sa mga anak nila, sa mga bata, minsan guys, syempre, katulad din natin mga Pinoy, maraming mga bata ang pasaway, hindi maintindihan yung mga ugali ng mga bata, di ba? Kaya kailangan natin yung suporta ng kanilang mga magulang. So, kapag bata ang alaga mo, sa araw-araw na magkasama kayo ng bata, dapat marunong kang mag-obserba kung saang parte nagagalit na yung alaga mo, saang parte nagiging masaya yung alaga mo, saang parte nagiging malungkot yung alaga mo. Ganon guys, dapat marunong kang mag-obserba kung ano yung pag-uugali ng alaga mo at kung ano yung dapat mong gawin para ma-handle, para ma-manage yung pakiramdam ng alaga mo. May mga anak na tayo, katulad ko, syempre yung anak natin, kapag alam natin, di ba, na malungkot yung anak natin, alam na natin kung ano yung gagawin natin para natin sila, di ba, para mabigyan na natin sila ng guidance or alam na natin yung gagawin natin. So,
iituring natin na anak natin or kapamilya natin yung mga anak ng amo natin. Ganyan din sa mga matanda. Minsan yung mga matatanda dito, hindi rin maintindihan yung pag-uugali. So, dapat marunong din tayong maobserba at dapat meron tayong way para makuha natin yung loob nila kung paano natin sila patatahanin sa mga pag-uugali na meron sila. Pwede din naman tayong makipag-usap sa mga amo nating babae, tapos humingi ka ng guidance na ano ba yung ginagawa niya kapag halimbawa na nagagalit na yung anak niya. Obserbahan natin yung amo nating mga babae o yung amo nating mga lalaki kung ano yung way na binibigay nila kapag alam nilang nasa naughty attitude na yung mga anak nila or nasa nasa halimbawa malungkot na yung anak nila. Paano nila napapasaya yung mga anak nila or paano nila na iiwasan yung mga moodiness ng mga anak nila. Ganyan din sa mga matatanda. Paano ba nila natatanggal yung mga moodiness? Ano yung way ng mga amo natin? Hindi man natin maibigay yung 100% support para sa kanila, pero dapat marunong tayo kasi alam ko lahat tayo may kanya-kanyang way kung ano yung obserbasyon at dapat nating gawin. Yun, paligoy-ligoy na ako sa mga sinasabi ko. So, kapag magre-rest na tayo, kapag time na ng rest time natin, matutulog na tayo, ganun guys. O di syempre, minsan yung iba katabi nila yung mga alaga nila. Syempre, ang mga bata minsan, may mga bata dito na gusto nilang may gusto nila ng katabi. So, syempre, katabi mo minsan yung alaga mo, hindi natin maiiwasan yun. So, dapat marunong ka rin mag-manage ng sarili mo at saka oras mo. At saka tayong mga Pilipino, malinisin tayo sa mga katawan natin. Kaya gustong-gusto tayo ng ibang lahi. Kaya guys, panatilihin natin din na yung cleanliness hygiene natin. Panatilihin natin yung mga respeto natin sa mga amo natin, bata man yan or matanda, sa mga alaga man natin or kahit sino sa pamilya, panatilihin natin yung respeto natin. Practicein natin palagi magsabi ng sorry kapag may gusto kang sabihin sa kanila na kailangan mong mag-express sa kanila is kailangan i-express natin sa kanila na magsabi ng sorry, thank you, excuse me. So, siguro naiintindihan nyo to kung saan, so, kung kailan nyo dapat sabihin yung mga bagay na yun. So, yun lang ang gusto kong i-parating sa inyo. Sana nagkaroon kayo ng konting bagay na mapupulot sa akin ngayong araw na to. Please don't forget to like and subscribe para naman ma-encourage ako na gumawa pa rin ng mga bagong video para sa future na pag-uusapan natin. Magbigay kayo, mag-comment kayo kung ano yung gusto ninyong topic at magbigay din kayo ng comment kung saan bagay kayo hindi nyo naintindihan yung mga sinasabi ko. And yun lang guys. Thank you so much.